na pinagkakaloob mo po sa buhay namin. Kaya ang lahat ng papuri, wagas na pagsamba, binabalik na po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya binabalik ko na po sa ating senior pastor, Alex Nosuelo. Amen, amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen, amen. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-testimony. At sa takip silim na ito ay tayo gaganap sa basa ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated ng pang-201. Day 201 na po tayo ngayon. Amen. Palapakan natin si Lord. Gamit po natin ang platform ng Zoom at ng Facebook. Naka-TikTok na rin po tayo. Salamat sa ating mga tagapanguna dahil sa kanilang kapaintulutan na magamit ang social media para maibahagi natin ang salita ng Diyos sa mas marami. Hindi lang sa atin nasa loob ng platform ngayon. Marami tataka kayo, kakunti lang tayo, 21 lang tayo, nandun na sila ngayon. Yung mga ating mga warrior prayer warrior, nasa site na sila ngayon at nag-aayos na sila ng mga gamit doon para sa araw ng bukas. Kaya ang pananalangin ito ay napakalaga para sa atin dahil sa araw ng bukas ay the moment of truth. Lalo na yung panalangin natin sa madaling araw. Kailangan talaga natin makita ang kamay ng Diyos sa araw ng bukas. Amen? At June 20 po ngayon, 2026 at napaganda po ng top mensahe ngayon. Ito may kinalaman sa Father's Day. Amen? Our good Father, ang ginamit ng ating preacher. Good Father. Yan tema ng kanyang sasagutin ay what are the characteristics of our good Father? Okay, kaya tinatawagan na po natin ang ating kamanggagawa na kinakasakupan ni Reverend Dr. Tesamante, PME Christine G. Lat. Next, your turn. May isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. First din po makadalo sa sunset prayer. Amen. Po. Ang ating pong teksto ay magmumula sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 1 hanggang 11. Yan po. Hebreo chapter 12 verse 1 hanggang 11. Nakasumpong na po ba ang lahat? Amen. Amen. Sige po, at ito pong sinasabi. Kaya nga, dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Amen. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahiyang ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Verse 3, isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa umahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Verse 5, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ng pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Verse 7, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina ay ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Verse 9, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating magulang at dahil dyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos, sa ating Ama, sa Espiritu? Amen. Verse 10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya.
last verse, 11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Sige po, tayo muna po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Jesus, Holy Spirit, salamat po Lord sa hapong ito, Panginoon. Salamat po muli sa opportunity, Lord, na makapaghayag ng iyong salita. Lord, bago pang lahat, ang iyong lingkod po ay buong puso nagpapakumbaba, nagpapalin sa iyong harapan, Panginoon. Batid mo po yung mga bagay na nagawa kong mali, Panginoon. Patawarin mo po ako. At Lord, gamitin mo ako mightily for your glory, Panginoon, to exalt you, Panginoon. At buong puso po ako, Panginoon, na um, nagpapasalamat, Lord, sa opportunity na muli gamitin mo, Panginoon, sa ganitong platform. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik ko sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo na po ay dadako sa ating topic. Kagaya na nabanggit kanina, dahil bukas po is Father's Day. Ayan po, ang ating topic is Our Good Father. So yun po no, na salamat sa Lord na nabigyan tayo ng opportunity to preach po sa Sunset Prayer Meeting, and sakto sa araw ng bukas, yun nga po yung topic ko. Yun. Kapag sinabing Father po, no, ang unang pumapasok sa isip natin is yung ating biological father. Tama po? Amen po ba? Lahat po tayo may biological father. Tama po? Kasi hindi pwedeng wala. Amen po. So, yung tatay natin na minsan ang tawag natin is Papa, Daddy, nung tayo ay bata pa. Tama po. So, tinatawag nating haligi ng tahanan. Ngunit paano kung yung isang tahanan is walang tinatawag na ama or walang male figure na gumaganap ng role na pagiging isang ama? Kaya mayroon ngayon mga sirang tahanan dahil dun sa bagay na walang tatay sa loob ng tahanan. Maraming kabataan ang napapariwara, pero isa lang yun sa mga factor kung bakit may mga ganong situation ang buhay natin na dinanas natin before. So, yun, totoo mahirap ang tahanang walang tumatayong haligi nito. So, saludo po ako sa mga katatayan natin na patuloy na nagsusumika para sa kanilang mga pamilya. Kaya dito po pumapasok yung ating topic na Our Good Father. So, hindi basta-basta ang responsibility ng isang pagiging tatay. Amen po? So, upon praying po for this topic, no, sabi ko, Lord, gusto ko ma-highlight ko kung paano ka po naging ama sa akin. Sabi kong ganun sa Lord. Tunay na inilod ko to sa ating Panginoon kasi tawag dito, nagkaroon tayo ng struggle, pero salamat sa Lord kasi nakapag-preach naman po tayo. Bali, pangalawang preaching ko na po ito sa kabataan din dito po. Ayun Amen. po. Kasi mahirap na tawag dito. Yung wala na po kasi akong tatay since 2007. So malungkot po paminsan, pero alam ko kaya siya kinuha ng Lord kasi para makilala ko ng lubusan na may ama tayo na nasa langit. Amen po. I only have memories. Run out. Run out sa Subic. Hallelujah. Biyaya ni Lord. Nakaano tayo. Ano to? Power bank. Ang power station. Kaya may ilaw tayo. Subic yata. Oo, wala sa kanila. Kaya sige po. Habang hinihintay natin kung paano niya may babalik yung lalabas na lang siguro siya para maggumamit ng data. Pero ganun pa man, talagang ang marahil ang nais idiin ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos ay yung mismong ginawa ng ating Diyos Ama. He is a good Father, no, to us. At naniniwala ko na sa bagay na ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin, ito tayo ngayon, tumatawag sa Kanya, Ama ko, Ama ko. Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon?
Di naman natin may consider na good father kapag may ginagawang hindi maganda. Tama po ba? Ang pagiging mabuting ama ay hindi nangangahulugan na magaling ka lang mag-provide ng mga pangailangan ng iyong pamilya. Dapat maging magaling ka rin maging asawa sa iyong kabiyak. Tama po ba? At naniniwala din po ako na tanais idiin ng ating ikapaghayag ng salita ng Diyos ay meron dito na sinasabi yung kanyang unang puntos ay talagang yung ability to endure sacrifice, talagang hindi siya madali bilang mga tatay. Pero kailangan nilang ganapin as a provider saka sa tahanan. Wala pa siya. Okay. Ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, kung tatanungin po natin, dahil tumatakbo pa rin ang ating Facebook Live, no? Itong ating gawain ngayon ay tumatakbo pa rin sa Facebook. Pasok na ba siya? Naka-join na pa? Wala pa rin, na Pastora Tess. Tuloy ko na? Oo. Preaching niya to eh. Ginawa niya to eh. Pastora Tess. Wala rin si Pastora Tess. Kaya lahat mo yata ng mga tiga-Subic na wala. Hindi, Pastora Perla, andyan. May ilaw sa kanila. Okay. Run out. Walang preacher. Hala kaya, ako na lang mag-preach sa teksto niya o... Okay. Sige. Habang hinihintay natin, sayang naman yung hinanda niya. Kung hindi natin mapapakinggan. Wait lang tayo konti. Okay. At tala kaya, makakabalik kaya siya. Ayan si Pastora Tess. Hingi ako ng paintulot na ako na ang mag-preach doon sa kanyang manggagawa. Okay. Sige po, Pastor. Sige. Tayo po, ito pa, putol-putol po yung ano ko. Sige. Ako na lang. Sige. Po. Sige, sa konteksto na lang po ng aking... Total, may mga puntos naman siyang pinadala. Kaya salamat dahil masusundan natin kung ano yung nais niyang idiin sa atin ngayon. Dahil may mga points. Yan yung sinasabi ko, kaya napakalaga na ma-send muna natin yung ating outline para just in case na ganito nga yung sitwasyon, nag-brand out, ay may papatuloy natin yung kapahayagan ng salita ng Diyos. Kaya sige po, bilang panimula doon sa nais pabatid ng ating preacher ngayon, tunay talaga sa mundong ito ay mayroon tayong iba't ibang karanasan sa mga tao tungkol sa kanilang magulang, lalo na be specific sa kanilang ama. May mga ama na mapagmahal, may mga ama na laging present sa pangailangan ng kanyang pamilya, ngunit mayroon din namang mga tatay na naging dahilan ng sakit at pagkabigo ng kanyang mga mahal sa buhay, niyang asawa at kanyang mga anak. Dahil dito, minsan talaga naapektuhan ang pananaw tungkol sa pagiging ama. Pero salamat dahil sa gabing ito ay ipapakita sa atin ang salita ng Diyos ng isang ama ay hindi nagbabago. Ang ating ama sa langit, siya noon, ngayon at magpakailanman. At inulit sinabi sa Aklat ng Malakay, ang Diyos ay hindi nagbabago Diyos. Okay? Kanyang karunungan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-aalaga sa atin bilang kanyang mga anak. Kaya base sa konteksto na binigay sa atin ng preacher sa Hebrew chapter 12 verse 1 to 11 ay hinihikayat tayo na magtiyaga sa ating pagtakbo sa buhay pananampalataya sa pamamagitan ng pagtingin natin sa ating Panginoong Yesus at pagtanggap ng disiplina ng Ama. Okay? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ano nga ba mga katangian ng isang mabuting ama? Ang sabi ng preacher natin, our good Father has the ability to endure sacrifice. Napunod yung rep?
Hallelujah. Yan ang problema, no? Okay. Anong ibig sabihin? Bakit sinabi ng preacher natin, our good Father has the ability to endure sacrifice? Kinuha niya yan sa Hebrew chapter 12, verse 2. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. Ang unang katangian ng isang mabuting ama, tandaan po natin ito, ay ang kanyang kahandaang magsakripisyo. Kasaludo ako sa mga tatay na nasa abroad. Hindi talaga madaling iwan ang kanilang pamilya para mapunan ang pangangailangan. Okay? May mga tatay tayo nasa abroad ngayon. Andiyan si Brother Johnny Woodruff. Andiyan si Kuya Ronald, Brother Ronald. Nandiyan si PME Pascual. Okay? Mga kamanggagawa natin itong nasa abroad na talagang yung ginagawa nila yung sakripisyo. Okay? Yung kanilang pagpapakita ng pagmamahal ay nakahanda silang magsakripisyo. Bagamat makikita natin sa takbo ng binasa kanina ay ipinapakita rito yung puso ng Diyos bilang ating ama na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Tingnan niyo po yung sakripisyong ginawa. No? Kaya ang kaligtasan natin ay bunga ng dakilang sakripisyo ng ating Diyos Ama. Hindi madali ang krus, mga kapatid sa Panginoon. May kasama kasi itong sakit, kahihiyan, at paghihirap. Ngunit lahat ng ito'y tiniis ng ating Panginoong Yesus. Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kaya mga kapatid, ayan, papasok na. Okay? Ang mabuting ama ay handang magsakripisyo para sa kapakanan ng kanyang mga anak. At naka-join na ba siya? Pumapasok na po siya. Pastor, Ayan, andyan. nawalan po kasi kami ng kuryente, Okay, Pastor. nag-run out nga. Sige. Tuloy mo na. Nag-intro lang, ulitin mo na lang. Nanganga pa kami. Oo. Sige, tuloy mo na. Pastor, wala din akong data kaya ganun po. Sige, po, okay balik lang. po. Sige. Tuloy mo na po. Apa po, Pastor, wait lang po. Praise God. Ayun po. So, balik po tayo dun sa intro. Okay lang po ba? Umpisahan ko po ulit. Amen. Sige po. Okay, so, yun po okay. ang topic ko. Yun ang our good father. So, yun po no. So, kaya yun, nagkama po ko dun sa title na yun kasi gusto ko i-highlight kung paano naging ama sa atin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Kasi po, simula nung nawala yung papa ko po, since 2007, siya na po yung itinuring kong tatay. And totoo naman na ang Diyos talaga ang ating ama. Amen, nasa langit. Amen po. So, malungkot pa Amen, minsan, amen. pero alam ko, pag naaalala ko lalo na Father's Day bukas, it's his time na. So, the only memory I have is yung noong bata pa ako, yun. Pero grateful pa rin ako sa ating Panginoon dahil siya yung binigay na ama sa Amen. akin. And alam po ko na may purpose kung bakit siya kinuha ng maaga para makilala ko ng lubusan yung totoong ama natin na nasa langit. Praise Amen God. po. Ang ating Diyos. So, kung babalikan po natin yung nasa text po, no, sabi doon, ang title po niyan ay Ama Natin ng Diyos. So, sasabi sa aklat ng Hebreo. And ganun din po sa scripture reading na nabanggit na makikita po natin sa aklat ng Isaiah, sabi po doon, siya ang ama na humuhubog sa atin. So, bilang Diyos po na ating ama, alam natin na yung love ng Diyos para sa atin bilang isang ama is unconditional. Amen. Po, nandun sa story ng alibughang anak. So, nakaka-relate tayo dun sa bagay na yon. Amen po ba? So, once we were sinners once. So, tayo po ay mga makasalanan before, pero dahil sa sobrang laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya with open arms pinatawad at tinanggap tayo ng Diyos. Bagay na nakita din natin
sa ating mga spiritual father, amen po, no? Na nakikita natin, nasa salamin natin kung gaano tayo minamahal ng ating Panginoon. Glory Pero to hindi God. pa rin maipo-compare kung paano tayo minahal ng ating Panginoon. So napakapalad po natin na tayo ay tinuturuan at the same time nararanasin natin yung mga bagay na iyon sa Panginoon. Ganon din sa ating mga tagapanguna. So Glory to maraming God. characteristics ang ating Diyos bilang Ama aside from His unconditional love na maaari din makita sa ating mga biological father. And dapat taglayin din ito ng ating mga biological father. So ngunit di ibig sabihin no na kayang tapatan, amen, ng mga tatay natin kung paano naging ama ang ating Diyos sa atin. Amen po, dahil walang makakapantay sa ating Diyos. So, dito na po papasok ang ating tema na characteristics of our good Father. So, ayan po. Point number 1 po, ito ay makikita sa verse 2. So, nabanggit po doon no, yung sakripisyo na ginanap ng ating Panginoon. Amen po. Kaya, ang first point po natin is yung the ability to endure sacrifices. Amen po. No? Isang katangian ng Ama ay magtiis ng hirap bukod. Amen. Ayan, yung magtiis ng hirap, bukod sa pagod sa trabaho, yung nature ng work na malayo sa pamilya, amen po, no, lalo na yung mga katatayan natin na nag-abroad, yung mga OFW natin dyan, yung lahat ng klase ng trabaho, ginawa na ng tatay mo, pero marangal po ha, just to provide, saludo po kami sa inyo Amen, dahil amen. ginagampanan nyo na mag-provide para sa pamilya nyo dahil sa lahat ng dahil di lahat ng nagiging ama ay ginagampanan ang kanilang role bilang isang ama. Amen po? Madali lang maging isang tatay kapag nagkaroon ka na ng anak, pero mahirap magpaka-ama. Amen po? Yung gampanan, yung responsibilidad, yung role na bilang isang ama. Amen po? Kaya may mga sirang pamilya ngayon, mostly kasi yung mga nagiging ama ngayon is mga bata pa dahilan ng maling desisyon. So, hindi naman po sa nila lahat natin dahil yung totoo, napakabata pa nila para sa isang malaking responsibilidad. So, yun din po yung sinabi ko sa youth natin na wag muna. Amen po. So, sabi doon, nagtitiis dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Amen. Sa ating Panginoon, ginanap niya yung bagay na yun just to save us na mga anak niya. Amen po yung sabi doon, pagpapakapako sa krus. Dahil alam niya, dahil isang kaligayahan sa ating Ama na tayo ay makasama niya sa langit. Amen po ba? Naniniwala Amen. po ba kayo? Amen po, no? Bagay na minsan nane-neglect natin as Christians. Minsan kasi parang naaalala lang natin ng Diyos kapag darating yung Holy Week, doon na lang natin na naaalala yung paghihirap ng ating Diyos bilang na tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Yun yung bagay na yun. Pero aside from that, wala makakapantay doon sa bagay na ginawa sa ating iyon ng ating Panginoon. Amen po ba? Napakahirap ng dinanas ng ating Panginoon doon sa bagay na, sa sakripisyo na ginawa niya sa atin yun. So, sa ating mga tatay naman po, no, alam nila na sa pagtitiis nilang na yon sa trabaho, sa yung distance na tinitiis nila sa pamilya nila, lalo na yung mga OFW, kagaya din po ng husband ko, ayun po, no, nakikita natin na nagtitiis sila kasi alam nila may magandang outcome, may magandang resulta na hindi magugutom yung mag-iina mo, yung pamilya mo, mabibigyan mo sila ng magandang buhay. Amen po? Yung asawa at anak niya. Amen po. Amen. So, ganun po yung dapat taglay na katangian ng isang tatay. Meron siyang abilidad para magsakripisyo. Kasi may mga tatay na walang sense of responsibility. Amen po? Naging tatay lang sila pero hindi naman po sa inaano sila, pero may mga ganong tatay. Amen po. So
I remember po yung tatay ko before, hindi man po sa tinataas ko, OFW siya. So kung paano sila nagko-communicate, parang ang hirap, 'di ba po? Kasi pag bilang isang OFW, wala kang kaagapay. Pagdating mo sa bahay, magluluto ka, mag-isa lulutuin mo yung food mo. Pero kapag malapit ka sa pamilya mo, may mag-aasikaso sa iyo. So mahirap po, no, pati yung communication. Sabi ng papa ko dati, through letters lang sila ng mama ko. So ang hirap po pala ng bagay na yun. Na growing up po, nasanay ka na wala yung papa mo. Kapag nandito siya, masaya pero strict po siya. Yung karanasan kong yun sa tatay ko. So yung bagay na misunderstood ko bilang anak at yung sacrifices niya na nakita ko na lang doong ako na po yung magulang. So parang ngayon na-realize ko na ang hirap palang maging magulang at the same time maging tatay. Amen po, yung bagay na na-realize ko na na-took for granted ko yung bagay na ginawa na yun ng tatay ko, yung mga sakripisyo niya kasi nga parang dumating yung panahon na nagrebelde tayo sa Panginoon and maling desisyon. Kaya hanggang ngayon may kurot sa puso ko na sana na iparanas ko sa tatay ko yung pag-akyat ng stage. May ganun po tayo pero ang tawag dito, pinagsisihan naman na natin yun. Kaya nagbago na po tayo sa Panginoon. Amen, amen. Amen po. So, kasi yun yung pangarap ng mga tatay eh. Yun po, most of the fathers dream of that day na nakapagpatapos ako ng anak ko. Tama po sa mga tatay natin dyan. Amen po, Amen, isang kagalakan sa kanila yung may marating yung anak nila sa buhay. Amen po. So, yun yung bagay na misunderstood misunderstood ko dahil strict yung papa ko, nagrebelde ako. So, hindi ko na-appreciate na kaya wala siya dahil nagtatrabaho siya para sa amin. Nagsasacrifice siya. So, nung nag-aaral ako ng college yun po, doon dumating yung time na nagrebelde ako. So, inaasahan niya na sa magkakapatid, ako na lang yung maayos, na makapagtapos ako pero hindi ko po naibigay yan sa kanya. So, marami siyang pangarap sa akin. So, bago siya mamatay, sabi niya, si hindi pa nakakasakay ng eroplano. Yung mga ganun bagay po. Kaya, yun din po, pa rin yung sinisigap kong ito pa rin kahit wala na siya. Yun yung bagay din na pinagsisisihan ko na hindi ko na gawa nung buhay pa siya. So, pero ganun pa man, nakita ko na siguro kung hindi nangyari yung sitwasyon na yun, hindi ko matatagpuan sa buhay ko si Lord, hindi ko siya hahanapin. Kaya siguro yun din yung purpose kung bakit kinuha siya ng Lord. Amen po. So, yun yung bagay na nangyari para makilala ko ng lubusan si Lord sa buhay ko. Na kahit na ganun nag-stumble ako sa buhay ko, andyan si Lord. Nakilala ko si Lord na tulad ng isang alibughang anak. Nung hinanap ko siya, lumapit ako, hiningi ko yung kapatawaran niya, naramdaman natin yung pag-iakap niya. Ganun din yung bagay na naramdaman ko sa Panginoon. Kaya siguro right now, maluwag na yung loob ko na alam ko napatawad na din ako ng papa ko dahil yung bago siya namatay, nanginginod din naman ako ng sorry sa kanya kasi sa maling decision ko. So, ganun din po yung ating Diyos na huwag nating makalimutan and huwag nating itook for granted yung bagay na ginanap niya, yung sakripisyo na ginanap niya for us bilang ating Ama na nag-sacrifice siya for us para sa atin to have place in paradise. Amen. Para makasama natin siya sa langit. Yun po ba? So, yun po yung point number 1, yung dapat nataglayin ng isang good father na sinasalamin ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen po. Amen po.
na tayo dapat ay may abilidad para magsakripisyo para sa pamilya. Amen po. Para sa ating mga anak. Amen po. At para naman po sa ating point number 2, na makakita sa verse 5, sabi dito, leads, ang pangalawang katangian naman po ay leads with faith and encouragement. Ayan po yung makikita sa verse 5. So ito daw po yung dapat taglayin ng ating mga tatay. Dahil kapag tatay ka, dapat leader ka. Amen po. Malaki ang factor na may Diyos ka. Dapat kasi kung saan ka kukuha ng wisdom. Amen po. Para i-guide yung family mo. Dapat may wisdom ang ating mga tatay from the Lord. Kasi pag wala, magkakalat ang pamilya. Amen po. Nakikita ko yon sa buhay namin na kapag kapag naobserbahan ko bilang teacher din ng youth, na kapag walang tatay yung isang bata, iba siya paano mag-behave. Amen po. Iba siya kapag kasama niya yung mga kaibigan niya, iba siya sa bahay. So, importante po na may tatay talaga. Kaya nga sabi doon, haligi ng tahanan. Dapat he leads the family to Christ, the wife and the children. So, sabi doon, mas malaki yung percentage ng chance na maidala mo ang anak mo sa Panginoon kapag ang tatay ang nag-lead. So, importante po bilang tatay na tayo ay may faith sa ating Panginoon. Oh, yan. Iba kasi po yung nakikilala lang natin ang Diyos pero hindi tayo sumusunod. Amen po. Sasabihin mo, nananampalataya ako sa Diyos, nakikilala ko ang Diyos, pero walang pagsunod. So, may bagay na mali doon. Kasi kalakip ng pananampalataya sa Panginoon, ang pagmamahal natin sa Panginoon, ay tayo po ay dapat sumusunod. So, malaki yung factor na pagkakaroon ng tatay ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi doon sa verse na yon, dapat wag nating baliwalain yung pagtuwid ng ating Panginoon. Sinasabi doon sa verse na yan, sa verse 5, na dapat tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Kasi pag tatay ka, dapat may faith and wisdom ka from the Lord. So you could encourage din yung anak mo at yung asawa mo na mapalapit sila sa Panginoon. Kasi kailangan natin, aminin man natin at hindi, kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Kasi doon lang magkakaroon ng kaayusan ng ating buhay, ng kapayapaan sa loob ng pamilya. Amen po. At higit sa lahat yung pagmamahalan, pag-uunawaan. So, importante po yun sa atin bilang mga tatay. Kasi pag walang pananampalataya ang isang tatay, isang ama or haligi ng tahanan, so sabi ko kanina, magkakalat yan. Kasi makikita mo yung pamilya niya, hindi niya kayang sinupin. Amen po. Malaki yung pinagkakaiba ng ama na may Diyos sa ama na walang Diyos. Amen po. Iba yung tatay na for sure may wala siya yan sa Lord. Hindi niya kinakilala ang ating Panginoon. So hindi naman po sa pagiging judgmental, pero for sure meron bisyo yan. Amen po. May bisyo yan sa sarili niya, magagalitin, yung iba, mapanakit. Amen po, nakikita natin yan kasi walang pagkakilala sa Diyos and gumagawa ng hindi maganda. So, walang sense of responsibility. Yung iba naman, sumusunod na lang sa trend. Amen po, ganun yung mga tatay today. Maibigay lang kung ano yung gusto para, alam niyo po yon, para sa yung mga anak sumunod. Pero iba pag may wisdom ang ating Panginoon. So, tulad ng ating Panginoon, God wants us, His children, to have faith in God and grows in wisdom kasi importante para alam ng anak kung paano siya mamumuhay ng payapa sa mundo na magulo. Amen po? Handa siya sa pagharap sa pagsubok kasi may matibay siyang sandigan at yun yung ating Diyos. Amen po? Yung mahalagang maipapamana ng ating mga tatay is yung pananampalataya niya. Ganon din po sa mga nanay niyo. Pananampalataya niya sa ating Panginoon. Amen po.
kung paano niya sinuong yung problema kasama ng Diyos. Kasi yun yung makikita ng ating mga anak sa atin. Amen po na kaya matatag yung tatay ko kasi nananampalataya siya sa ating Panginoon. And Amen. kaya ganito na lang, mag-encourage yung tatay ko, hindi niya ako sinasabihan na wala kang silbi, wala kang pakinabang. Amen po. Iba kasi yung bibig na mapapansin po natin yan eh. Kapag yung tatay mo is walang Diyos, kung ano na lang yung masabi. Lalo na kapag yung anak niya ay pasaway. Amen po. May kasama pang putot kuntinta. Yan. Kaya, salamat sa Lord kasi yun yung bagay na binigay niyang example sa atin kung paano tayo magiging ama sa ating mga anak. Amen po. Tayo ay dapat na ililid natin yung ating pamilya na may pananampalataya and with encouragement palagi kasi ang tatay kapag dumating sa bahay, mood setter yan. Amen po. Sabi ko sa panood ko, dapat as much as possible, strong ang tatay, tough ang tatay. Ang hirap po nun, no, pag malungkot ka, hindi mo pwedeng ipakita sa mga anak mo. Amen po, kapag gulong-gulo ka, amen po, ganun tayo, o ganun dapat daw yung mga tatay, mood setter kapag dating ng bahay. Kasi yun yung magiging mood ng buong pamilya for the rest of the day or sa mga natitirang oras na yun kapag dumating yung tatay. Dapat kakitaan siya ng magandang example din. Amen po. Ng mga anak, ganun din ng asawa. Amen po. So kung walang wisdom yung isang ama, saan siya kukuha kung walang pananampalataya ang isang ama, siya kukuha ng wisdom. So importante po yun na ang pagpipili din tayo ng partner, sabi ko sa mga kabataan, importante yun. Ina-advance na po namin yan. So, salamat po sa Lord, no, din na sa pagpapastor din po ni Pastor Josh, na sabi ko doon sa mga kabataan na yung sa totoo lang po yung pastor nila, so kilala na naman nila yung pastor nila na lumaki na walang tatay, pero ang tatay niya ay Diyos. Salamat kasi kahit paano, kahit strict si Pastor Josh, naiintindihan nila kung paano sila disiplinahin and nakikita sa kanila kung sa kay Pastor Josh kung paano sila mahalin bilang tatay. Yan po tunuturing nila na pastor yung tatay, yung pastor nila na tatay, and gano'n na lang po yung pagsunod nila kasi alam nila yung tatay nila kahit hindi yung biological father nila, kahit hindi hindi present, may Pastor Josh na ginamit ang Diyos na instrumento para sila ay mahalin bilang tatay. Yun po. So yun po yung nakita ko din kay Pastor Josh na sa mga anak ko, ganoon din kila Pastor Jeff, nakaagapay ko po sila sa pagpapalaki ng mga anak ko noong panahon magulo pa yung pamilya namin. Salamat sa Lord sa bagay na yon kasi sila po yung mga nakasama ko para magpalaki din ng anak na may disiplina na galing sa Panginoon. Yun po. So kaya na-appreciate ko yung ating mga spiritual father na tumatayo din doon sa na tatay sa mga anak ko. So iba po kasi yung boses ng tatay, iba po yung boses ng lalaki na may tinitingnan din sila na father figure sa pamilya. Amen po. So sa mga tatay po no, so pangalagaan natin yung reputation natin kasi dapat magiging example magandang ehemplo or example tayo sa ating mga anak. So yun po. Next naman po, punta tayo sa point number 3. Sabi doon sa verse 6 hanggang sa mga sumusunod, babasahin po natin yun, no? Nakikita doon na sabi doon, kapag hindi ka niya dinidisiplina, ibig sabihin hindi ka niya tinuturing na anak. So para po sa ating point number 3, characteristic of our good father is disciplines with love. So dinidisiplina niya tayo ng may pagmamahal. So mahal ng Diyos yung mga tinuturing niyang anak, kaya may pagdidisiplina. So alam na po natin yan, no? Discipline
may be painful, but it makes you fruitful, meaning it makes you grow and there is a good result sa dulo. Amen po. Yung disiplina na bagay na yun na itinuturo. So normal na maging stricto minsan, yung tatay mo normal na minsan maluwag. So mahirap maging tatay sa panahon ngayon kasi yung mga kabataan is sobrang weak. Amen po. Dati, nung panahon ko, tingnan lang ako ng tatay ko, tiklop na ako. Pero ngayon yung mga kabataan, tingnan mo na, tingnan mo ng ilang beses, hindi natitinag sa ginagawa nila. Ano po? So nakukumpara ko yung bagay na yon na ang hirap maging tatay ngayon, and nag-interview din ako ng ibang tatay kasi sabi ko kay Pastor Josh na binigay din sa akin itong preaching na to, sabi ko, Josh, hindi man ako tatay, lalaki ako, nanay ako, pero ikaw kasi din yung tumatay yung tatay. Kasi nga wala yung paling husband mo, sabi niya gano'n. Totoo naman din, kaya sa mga single parents, saludo po ako sa inyo na nanay na tatay pa, tapos ay, alam niyo po yon na napakahirap ng ginagawa niyong responsibility na para i-guide yung anak niyo, kasi sa panahon ngayon sobrang kalaban natin yung gadget. Alam niyo po yon na ang hirap disiplinahin ng mga kabataan ngayon, and sobrang weak sila na konting sigaw mo lang na-depress na, na-stress na sila, konti lang pinagawa mo. So, yun po, no? So, when, ganun din sa ginagawa sa atin ng Panginoon. When we learn to obey God, blessing comes. So, sabi nga nung kanina po, no, sa testimony, salamat sa Lord na tinutulungan niya ako maging kalmado, andun pa rin yung joy kahit malungkot na, kahit may lungkot, pero andun yung joy na galing sa atin, nagaling sa ating Panginoon. Di man material yung reward mo kapag sinunod mo ang ating Panginoon. Kasi di ba pag didisiplina tayo ng ating Panginoon, kailangan tayong sumunod sa Kanya. Amen po. Di man material yung bagay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon after that obedience, pero may something in our character that changes. Amen po. Nagugulat ka na lang sa Lord, nagdadagdag siya ng pasensya sa iyo. Amen po. Nagde-level up yung ugali mo into something good. May pangit na inaalis ang Panginoon at may maganda siyang ipinapalit kapag tayo ay pinapadaan sa mga pagsubok. Amen po. Kasi doon tayo natututo ng discipline. Amen po. So yun yung mga bunga ng Holy Spirit, and it's very rewarding kapag tayo ay dinidisiplina ng ating Panginoon. Tawag dito, mahirap yung pagdidisiplina ng ating Panginoon, pero kapag tinanggap natin, we accept na tayo ay mali, and totoo na nagsisisi tayo sa harap ng ating Panginoon. Amen. Pinapaunawa sa ating ng Diyos kung bakit kailangan mo yung disiplina na yan. Kasi hindi mo pa natututunan yan at dapat mong matutunan yung bagay na yun. Amen po. Totoo po, di ba, na we have peace kapag alam mo na nasa tama ka. Amen po. Iba yung may tama ka, ha. So, kapag mali, mabigat sa atin, hindi tayo at ease kapag gumagawa tayo ng mali. Amen po. So, yung pagdidisiplina ng ating Panginoon. So, kapag kapag ramdam mo sa loob mo na may mali, tapos ginagawa mo pa rin, may problema sa iyo. Kasi naituro sa iyo yung tama at mali. Amen po. So, kapag baby Christian ka, sabi, pwede ka na, I'm still learning, pero kapag paulit-ulit na, walang repentance na. So, you have to obey the Lord kasi gusto ng Lord na matutunan mo yung bagay, yung disiplina na yon. So, later on na mayroong good result. Amen po. So, bilang anak ng ating Panginoon, tayo po ay tinuturuan na we have to always obey God. Amen po. Kung ano yung disiplinang itinuturo sa iyo. Amen. Pagsumikapan mong magawa. Amen po. Para mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. So, hindi po tayo dapat compromise yung mga alam mo na mali, ginagawa mo pa rin. Amen po. Dapat hindi binabaliwala yung mga bagay na yun. Kasi pag normal lang sa atin yung paggawa ng mali. Amen po. No?
may problema sa atin as a Christian. Amen po. So, ganun po nagdidisiplina ang ating Panginoon. Paminsan, hindi natin maintindihan kung bakit pinapadaan tayo sa pagsubok ng ating Panginoon. Pero later on, na marirealize natin, kaya pala pinigay sa akin to ng Panginoon kasi dinagdag niya, may dinagdag siya sa akin. Amen po. Yung bagong puso na mas maging matyaga pa, yung fruit of the Holy Spirit na mas maging pasensyoso pa, na mas maging mapagmahal pa, lalo na sa ating mga kapwa and dealing with difficult people. So yun yung bagay na uh, uh, ginagawa sa atin ng Panginoon. Dinidisiplina niya tayo, and later on, kapag po tayo ay naging tapat, amen po, na natiling tapat, sabi nga doon, hanggang wakas, natutunan natin yung disiplina ng Kristiyano na totohanang sumusunod, sumasamba sa ating Panginoon at mayroong totohanang relasyon sa Kanya, makakasama natin siya sa Kanyang kaharian. Amen po. So, sabi doon, may nabasa akong quotation, sabi, what you are is God's gift to you. Amen po. Lahat ng meron tayo, lahat ng talento, ng talino na meron tayo. Totoo, regalo yun ng ating Panginoon. Amen po. So what you become is your gift from the Lord. Ang ganda po na tunay na sa ating buhay tinuturuan tayo ng ating Panginoon, and it's our decision kung susunod ba tayo or hindi. So kapatid, encourage you na sumunod ka sa disiplinang itinuturo sa iyo ng iyong Ama. Amen po, ng ating Ama na nasa langit. Kasi doon lang mabibigyan mo siya ng honor, di ba nga po, kagaya ng mga tawag dito, mga ama natin, mga biological father natin, and biblical din po, kapag in-honor natin ang ating Panginoon. Di ba po, yun yung command niya. Amen po. So, blessings will come. So, isa yan sa mga commandments ng ating Panginoon na honor your father and your mother. So, dapat po nire-respeto natin sila. Amen po. Yun yung sinabi ko sa kabataan na may isang incident na hindi sila marunong, may isang problema na tawag dito, hindi nila alam magpaalam. Amen po. So, troubleshoot namin yon na dapat, kasi yung pagpapaalam is isang sign na nire-respeto mo yung magulang mo. Amen po. Hindi lang yung para kang boarded na alis sa bahay mo, hindi papaalam yung kung saan ka pupunta, kundi yung pagpapaalam nila is pinaalam lang kung saan na sila, pero nandoon na sila sa mismong lugar. So yun po yung mga simpleng bagay lang, pero nabibigyan natin ng honor yung ating mga magulang, lalo na yung ating tatay. So, wag natin pong ito for granted yung pagkakaroon natin ng tatay. So, bilang conclusion po, no, yun po yung tatlong katangian. Pero marami pang katangian ng ating Panginoon. So, yun po. So, punta na po tayo sa ating conclusion po, no. So, sikapin natin na makapagbigay kaluguran sa ating Diyos bilang anak, kasi walang ibang hinangad ang ating Diyos na nasa langit kundi ang mapabuti tayo. Ganon din ang ating biological father. Ang command sa atin ng Diyos, honor them. So hanggat may pagkakataon pa tayo, show them kung gaano sila na-appreciate and how you love them. So ganon din na sa nagpakatatay sa'yo, na di man male figure yan, kung yun yung nanay mo or tatay, nanay mo na tatay din, appreciate them. So, pag-igihin mong maging anak, pag-igihin mong bilang anak, na dahil yun yung bagay na kinalulugdan ng Diyos, pag-igihin mo na maging mabuting anak. Yun po. Dahil yun yung bagay na kinalulugdan ng Diyos. So yun po, no? Appreciate natin yung Father, yung ating mga katatayan na yung mga tumatayong tatay sa atin, na nagagawa nila yung tatlong bagay na yun, na tunay na napakabuti ng Lord kasi binigyan niya tayo ng mga biological father na ganyan, and pinaparanas sa atin ng Diyos
nasa Ama natin. Amen po. So yun lamang po yung ating preaching para sa gabing ito. To God be the glory po. I pray na lugod po ang ating Panginoon. Amen po. Sige po. Tayo na po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Yesus, Holy Spirit, salamat po Lord God sa hapong ito. Salamat po Lord sa iyong kapahayagan. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang Diyos Lord God na na Ama naming Panginoon. At salamat po sa mga tatay na iniregalo mo po sa amin, Panginoon. Tunay, Lord, na ikaw po yung Diyos na patuloy, Lord God, na nararanasan namin yung pagmamahal mo, yung pagpapatawad mo, Panginoon, at yung paggabay mo, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, patuloy, Lord God, ikaw pong Diyos na gumabay sa amin, Panginoon, bilang lingkod mo, bilang anak mo, Panginoon. Ikaw po yung Diyos, Lord God, na sumama sa amin, Lord God, sa lahat po ng aming gagawing decision, sa lahat po ng sitwasyon at pagsubok na ibibigay mo. Manatili kami, Panginoon, na nananalig sa iyo, Panginoon, dahil ikaw lamang po yung bagay na sigurado sa mundong ito, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, yung nagbibigay ng kasiguruhan, Panginoon, sa mundong ito, na tunay malalagpasan namin at mananagumpay kami dahil andyan yung pagsama mo, Panginoon. Kaya salamat po, Lord God, sa gabing ito na tunay, Lord God, na huwag namin makalimutan yung bagay na ginanap mo sa aming buhay, na nagsakripisyo ka po, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Lord God, para kami ay maligtas. At ikaw po yung patuloy na Diyos na nagpaparanas, na ikaw po yung dakilang Ama sa amin, Lord God, sa aming buhay, Lord God. Salamat po dahil ikaw yung Diyos na kumupkop sa amin, Panginoon, at patuloy, Lord God, na pumahawak sa amin dahil kahit na mahirap yung sitwasyon, Lord God, patuloy tinuturuan mo kami ng disiplina, Panginoon, na dapat naming makamtan, Panginoon, sa aming buhay para kami ay makapagpatuloy at makapagpanatili sa iyong harapan. Nawa bilang lingkod at bilang Ama mo, Lord God, tulungan mo kami na babigyan ka ng kaluguran at ikaw po ang Diyos na maitaas palagi sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na mapasalamatan, Lord God, at dakila, Panginoon, sa aming buhay. Mag-glorify ka po, Lord God, sa aming buhay and equip us, Panginoon, with your wisdom, with your grace, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Lapakan natin ang Diyos sa buhay ni PME Christine. At sa oras nito, binabalik ko na po sa ating MC ang gawain.